Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay narito upang mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin muna saglit bago po ang salita ng Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay makapag-aral ng inyong mga salita. Dalangin namin po, Panginoon, na naman po, O Diyos, ang nasumpungan niyo sa amin na karumihan, ay patawarin niyo po kami, O Diyos. Lihim man ito o hayag, Panginoon, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, O Diyos. At hayaan niyo po na mabuksan ang aming puso at ang aming isipan, O Diyos, na nakalaan na matuto ng inyong mga salita, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, samahan niyo po kami. Banal na Espiritu, samahan niyo po ako at tulungan niyo po ako at gamitin niyo po ang aking mga labi, O Diyos, na daluyan ng inyong pagpapala para sa bawat isa na manunood, O Diyos, at makikinig. Salamat po, Panginoon, ang pagsama niyo po, Banal na Espiritu, ay inaangkin ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po, mapagpalang umaga po sa inyo sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 2. Hebreo chapter 12 verse 2. Sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kunin po natin doon yung salitang ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ano po? Bilang tao po, kapag ang isang tao ay nakakatingin sa atin, kaya niyang makipag eye-to-eye contact sa atin, ay okay po yung relasyon natin sa kanya. Pero kapag ang isang tao hindi niya kayang tumingin sa'yo, ano po yung dahilan? Kaya, ano po, kapag hindi siya makatingin sa'yo, maaring may nahihiya siya o maaring may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Ano po? At sabi po dito sa unang bahagi ng Hebreo sa verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Una po, kunin po natin doon yung salitang talikuran natin ang kasalanan. Ano po? Talikuran ang kasalanan na pumipigil sa atin. Ano po? Hindi tayo makatingin ng lubusan sa Panginoon dahil mayroong hadlang. Ano po? At yun yung kasalanan. Ano po? Basahin po natin sa Galatia 5:19 to 21. Galatia 5:19 to 21. Sabi po dito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano po? Nabanggit po doon yung mga kasalanan. Ano po? Ano pa po ba yung mga kasalanan na meron sa ating puso na nagagawa natin na nagiging hadlang upang hindi tayo makalapit ng lubusan sa Panginoon? Mayroon pa po ba? Di po baga sa isang tahanan kapag
marami pong mga kalat sa tahanan natin. Di po baga hindi tayo nasisihang tumingin sa loob ng bahay natin, ano po. At yung mga kalat na yon ay talagang liligpitin natin, aalisin natin at titiyakin natin na malinis yung ating tahanan. Ngunit sabi po doon sa ikalawang bahagi, sabi doon sa Hebreo 12:1, balik po tayo doon. Una, sabi ay, talikuran natin ang kasalanan. Ano po? At ang kasunod po ay ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ano po? Alisin ang anumang hadlang. Ano po? Dahil tayo po bilang tao, halimbawa po, meron tayong mahahalagang gamit sa tahanan natin. Mga antigo, mga 10 years na, o 20 years na nating iniingatan yung mga gamit na yun. Hindi na, kahit na magligpit tayo sa bahay natin, hindi natin basta aalisin yun. Kasi nga, iniingatan natin, mahalaga yun. At tayo rin bilang tao, meron pa rin tayong mga iniingatan. Ano po, na akala natin ay okay yun. Pero, sabi po dito ay, alisin ang anumang hadlang. Alisin na lahat. Malinis na talaga. Kasi po yung mga antigong bagay, mahalaga yun po, di ba? At ayaw natin, hindi yan itatapon. Ano po? Kasi po, mahalaga sa atin yun. Ano po? Pero, sabi dito sa ikalawang bahagi, una, talikuran ng kasalanan. At ang pangalawa ay, alisin ang anumang hadlang. Marami pa po bang hadlang? Ano pa po ba yung mga hadlang na yon na nagiging dahilan para hindi tayo tuluyang makalapit sa Panginoon? Ano po? Sabi po doon sa Galatia 5:17, basahin po natin. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalaban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Ano po? Kaya po yung mga nasa ng laman na nasa puso pa natin ay, sabi doon ay, una, talikuran at alisin. Talikuran na, wag nang babalikan pa. At tuluyan ng alisin sa puso natin. Ano po? Sabi pa doon, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ano po? Yung mga hadlang. Yun yung, ano pa po ba yung mga kasalanan na nagagawa natin? Ano po? Meron pa po ba? Meron mga nakakapagpagulo ng isipan natin na nagiging hadlang para dahil sabi dito ay, hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ano po? Hindi natin magawa talaga yung kalooban ng Panginoon. Dahil mayroong mga hadlang, may mga balakid, may mga nagpapabigat. Ang isang manlalaro po ay, hindi siya nagsusuot ng mga mabibigat. Kailangan mga magagaan lang. Wala siyang backpack, walang anumang mabibigat na bagay na nakalagay sa kanyang katawan. Bakit po? Yung po yung makakahadlang para hindi siya makatakbo ng mabilis. Hindi niya magawa, hindi talaga niya marating yung kanyang goal. Ano po? Ang isang manlalaro po, kapag siya ay nanalo ng isang beses, hindi lang siya magiging masaya doon. Ang nais niya ay siya'y maging champion talaga. Maabot niya yung maging gold medalist siya. Ano po? At tayo rin po bilang isang Kristiyano, nais po natin yon na maabot talaga natin yung goal natin as a Christian. Amen po ba? At sabi doon, hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Ano po? Hindi natin magawa yung nais natin gawin para sa Panginoon. Maraming hadlang, maaring mga opinyon ng kaibigan, maaring yung mga problema, mga suliranin, mga alalahanin, kailangan pa ng kapatid kong mag-aral, kaya hindi pa ako makakapag full time sa Panginoon dahil inaasahan pa ako ng pamilya ko.
ang nanay ko kontra sa akin dahil hindi pa talaga Christian ang pamilya ko. Ano pa po ba? O yung mga nagawa nating kasalanan noon ay bumabalik-balik sa atin na hindi natin malimutan, naaalala pa rin natin. Ano po? Basahin nga po natin sa Filipos 13. Filipos 3:13. Sabi po dito, Filipos 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamtan ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Ano po? Nililimot na yung nakaraan. Tapos na po yun, nakaraan na yun. Oo, naaalala natin. Pero hayaan na natin yun. Marami bang mga sama ng loob, sakit na naranasan tayo? Marami bang yung mga pagkakataon na hindi natin malimutan sa buhay natin? Gaano kasakit yung naramdaman mo? Na maaring hindi naman yung mga kasalanan na binasa natin sa Galatia, pero yung mga sama ng loob na meron pa sa puso natin, mayroon pang iniisip natin, ano, tapos na yun, kalimutan ko na yun. Pero kapag kinuwento mo, ay nararamdaman mo pa rin yung sakit. Ano po? Maaring yun ang nakahadlang o ano pa man ang bawat isa sa atin. Ano po? Meron pang hadlang, ano po, sa paglapit natin sa Panginoon. Sabi ni Pablo dito ay nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ano po? Talagang nais natin na mapalapit ng tuluyan, lubusan sa Panginoon. Ano po? Dahil yun po ang nais ng Panginoon na talagang malaya tayong nakakalapit sa Kanya, malaya po tayong nakakadulog sa Kanya. Ano po? Dahil yung mga hadlang po na yun ay yung mga kabigatan sa puso natin, mga kasalanan na nandito pa sa puso natin ay magiging hadlang yon para hindi tayo maging malaya talaga sa Panginoon. Maging malaya tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo magiging malaya na makalapit talaga sa Panginoon ng buong puso. Ano po? Dahil yun ay tumatakip sa atin. Ano? Para hindi natin makita talaga ng lubusan ng Panginoon. Hindi natin maunawaan yung kanyang kalooban. Naguguluhan tayo, ito ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa akin? Bakit? Kasi mayroon pang mga hadlang, may mga dumi pa. Ang isang pinggan ay hindi po natin yung gagamitin na mayroon pa kahit kaunting dumi. Ano po? Kasi kakainan natin yan. At ganun din po yung puso natin sa Panginoon. Nais ng Panginoon na malinis yung puso natin, walang anumang bahid ng kasalanan, at ang paglilingkod natin sa Panginoon ay walang anumang hadlang. Dahil kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kapag may hadlang, mabigat po ang paghakbang natin. Ngunit kung tayo ay malaya, walang anumang mga bigat tayong dinadala, walang anumang sakit na nasa puso natin, walang anumang mga alalahanin, mga problema na tayo na dinadala, ay magaan tayo na makakasunod sa kalooban ng Panginoon. At dito po sa huling bahagi ng verse 1 sa Hebreo, sabi doon ay, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Buong tiyaga tayong tumakbo. Marami na tayong pinagdaanan ng mga pagtitiis, mga tests, trials, challenges, trials and challenges na pinagdaanan natin. At marami pa tayong mga pagdadaanan pa. Ang sabi po doon, buong tiyaga tayong tumakbo. Buong tiyaga po. Ano po na habang nagtitiis tayo ay nagagalak tayo sa Panginoon. Ano po? Dahil sabi po ay sa pamamagitan ng the just shall live by faith. Ano po? Dahil nananampalataya tayo na yung mga pagtitiis na yon, yung mga sakripisyo natin na yon,
para sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ano po? Dahil alam natin na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung lahat ng ginawa natin para sa Kanya ay hindi mawawala ng kabuluhan. At yun ay nais ng Panginoon na magpatuloy tayo. Ano po? Nagpapatuloy na malaya, ano po, wala na yung mga kasalanan at yung mga hadlang na bumibihag sa ating mga puso para hindi tayo makapagpatuloy. At tayo makakapagtiyaga, makakapagtiis tayo na may galak. Ano po. Salamat sa Panginoon. At basahin po natin sa Efeso 1:17. Efeso 1:17. Sabi po dito ni Pablo, 1:17, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ano po? Di po baga bawat araw nais natin na mas makilala pa ang Panginoon. Sabi ni Pablo dito, sabi po sa English, I keep asking God the Father may give you the spirit of wisdom and revelation. Ano po? Dahil kapag binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom and revelation, ano man yung mga kasalanan na bumabalik sa atin, ano man yung mga hadlang, ay hindi natin ito alintana, ay hindi yan nakakalugod sa Panginoon. At ako'y magpapatuloy. Anumang hadlang ay hindi magiging balakid para hindi ako makapagpatuloy sa Panginoon. Ano po? Sabi doon, so that you may know Him better. Ano po? Mas makilala pa natin ang Panginoon ng lubusan. Ano po? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan. Bawat araw, talaga namang yun po ang hinihiling natin sa Panginoon. Nabigyan tayo ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Lubusan pa natin makilala. Lord, I want to know you more. Di po baga? Sa prayer natin, sinasabi natin yun. At idiretso ko po sa verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ano po, di po baga? Ang isang manlalaro ay nagsisikap siya na manalo dahil dun sa reward na tatanggapin niya. Tayo, ay yung reward natin na hinihintay ay pang walang hanggang reward. Yung reward ng isang manlalaro ay pang dito lang yun. Pero yung reward natin ay pang hanggang doon sa langit. Ano po? Kaya sabi doon, ulitin ko po sa verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kasi minsan parang, ano ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? Ano po? Minsan nalilito tayo. Minsan nadidistract tayo ng mga nangyayari sa paligid, sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero sabi dito ay liwanagan ng Diyos ang inyong isip. Ano po? Yun po ang ipanalangin natin sa araw na ito. Bigay sa atin ng Panginoon yung karunungan at kaalaman na nagmumula sa Kanya, wisdom and knowledge. At sabi dito ay liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanya. Liwanagan ng Panginoon yung isip natin. At dun sa huli, kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan
niya para sa kanyang mga banal. Ano po, kung gaano kasagana yung inilaan ng Panginoon na hindi natin nang higit pa doon sa iniisip natin yung masaganang biyayang inilaan ng Panginoon sa atin. Ano po. Kaya sa umaga pong ito, sabi doon sa Hebreo 12:1, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ano po. Talikuran ng kasalanan, alisin ang anumang mga hadlang at buong tiyaga tayong magpatuloy upang maituon natin yung paningin natin sa Panginoon. Ano po. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay tulungan ng Panginoon na talagang makapagpatuloy na may galak, makapagtiis na nagagalak, ano po, ano man yung mga pinagdadaanan natin at ano pa man yung mga pagdadaanan po natin. Ano po, tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Nanalangin po ako. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maituon namin yung aming paningin sa inyo. Na walang anumang hadlang, walang mga kasalanan, yung mga kasalanan namin nung nakaraan, mga nagawa na namin kahapon at noong mga nakaraan pa, ay kalimutan na namin yon, Panginoon. Kundi at ang mga hadlang, ano man yung mga hadlang, Panginoon, ay wag naming pahintulutan na mahadlangan kami sa paglapit sa inyo, O Diyos, ng anumang mga alalahanin, anuman yung mga kabigatan, anuman, Panginoon, yung mga sakit na naramdaman namin, mga pastor, Panginoon, na dumaan sa matinding sakit, mga kapatiran, Panginoon, na nakaranas ng mga anumang sakit ng kalooban, Panginoon, anuman yung mga narinig nila na hindi maganda at nasaktan sila. Lord, tulungan niyo po ang mga kapatid ko, Panginoon, na anuman yon, mga pinagdaanan nila, ay kalimutan na nila ito. Ibigay nila ito sa inyo, Panginoon. At buong tiyaga na magpatuloy, Panginoon. Lalong magpatuloy, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan, Panginoon. Mahirap man ito, mas mahirap kaysa sa dati. Mas malaking problema kaysa nung mga nakaraan, Panginoon. Ngunit ang sabi niyo po, Panginoon, buong tiyaga kaming magpatuloy, Panginoon. Dahil kung kami magpapatuloy, Panginoon, mas makakatingin kami sa inyo, Panginoon. Mas makikita namin, Panginoon, yung kalooban niyo sa amin. Mas makikita namin, Panginoon, kung ano talaga yung plano niyo sa buhay namin. Kung ano yung nais niyong ipagawa sa amin ay magagawa namin, Panginoon. Dahil nakatuon yung isip namin sa inyo. Walang hadlang, walang anumang bahid, Panginoon, ang karumihan sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo, O Diyos. Inudulog ko po sa inyo ang bawat isang nanunood sa umagang ito, Lord. Kayo po, Panginoon, na mag-heal ng anumang mga sakit sa kanilang puso, O Diyos. At ito'y lalong maging daan para magsumikap sila na tumingin sa inyo. Ituon talaga yung kanilang puso, yung kanilang isip, yung buong buhay nila ay ipagamit sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, dahil kayo ay patuloy na nagpapaalala sa amin ng mga dapat namin gawin. Lord, ang mga kapatid ko po, Panginoon, na nanonood ngayon, Panginoon, na anuman po yung plano nyo, anuman yung pinapagawa nyo sa kanila, Lord, gawin po talaga nila ito, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na meron kayong inihandang reward, Panginoon, dyan sa langit, O Diyos, para sa Kanya, O Diyos. Nag-aalinlangan na sumunod, Panginoon, nag-aalinlangan, Panginoon, na nagawin ang kalooban nyo. Lord, tulungan niyo po siya, bigyan niyo siya ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo. At anuman, Panginoon, yung pinapagawa niyo sa Kanya, ay gawin niya, Panginoon, ng buong tapang, Panginoon. Dahil sasamahan niyo siya at ang pangako niyo, hindi niyo kami iiwan, hindi pababayaan man. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid ko na nanonood sa
umagang ito, O Diyos, at ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo ay sumagana po sa bawat isa, O Diyos. Ang lakas na nagmumula sa inyo, Panginoon, na inaangkin ko po, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, at ito po ang aming panalangin, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Pasasalamat namin ay tanging sa inyo lamang, O Diyos. Lord, dinudulog ko rin po ang mga kapatid ko na naririto, Panginoon, na ano man, Panginoon, yung kanilang kahilingan sa inyo ay inaangkin ko na tinugon nyo na ito, Panginoon. Kayo ang magbigay ng kaliwanagan sa kanyang isip at sa kanyang puso, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa inyong lahat.